Name of the Lord, isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid at muli sa pangalan ng ating Diyos na buhay, tayo po ay magsasama-sama na pupurihin natin ang ating Diyos sa araw na ito ng ating pagsamba. Praise God at sa ating po mga kinalalagyan sa dakong ito at maging kasama natin online ay magsama-sama po tayo na ang Panginoon ay ating pong pupurihin. Praise God. Hallelujah. At ang sabi ng banal na kasulatan, saan man naroon ang 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. I sing praises to your name. Hallelujah. And let us worship the Lord as we sing this song. Hallelujah. Praise God. I sing praises to your name. Yes, Lord, we sing praises to your name, oh Jesus. Praises to your name, oh Lord, for your name is great. Hallelujah, amen. And greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord God. Praises to your name, oh Lord. For your name, for your name. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Glory to God. Your name is worthy to be praised. Misa pa natin purihin ang Panginoon. Let's give God the glory. Amen. Let's honor Him and praise His name. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Come on, give God the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Amen. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, ngayong umaga ay muli po kaming lumalapit sa iyong dakilang paanan. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Your name is worthy to be praised, worthy to be magnified, worthy to be worshipped. Lord God, sa umagang ito, with one heart and with one spirit, we pray that you bless this ministry, O Lord God. Bless everyone, O Lord God, in this place. And those who are joining online, we pray that you bless every individual. We pray that you meet every need according to your loving kindness, according to your riches and your glory. We pray, God, that you bless each and every one of us with your words and with your spirit. We pray, God, hallelujah, that you use your servant once again as your instrument. We thank you, Lord God. We honor you. We magnify your name. And we give you all the praises and all the glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Lahat ay magsabing amen. Isang malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Amen, 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 amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. At sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Magbabasa po tayo from the book of Isaiah, chapter 59, verse 1 and verse 2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities
have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi makarinig. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ang siyang nagpakubli ng inyong mukha o ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, at malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Nais kong magdala ng mensahe sa umagang ito sa pangalan ng ating Panginoon, the power of God's hand. The power of God's hand. Ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay lagi pong binabanggit ang salitang kamay ng Diyos. At ang sabi ng ating binasa, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi upang hindi tayo abutin sa pagliligtas. Amen. Ang kanyang pandinig ay hindi mahina upang hindi tayo mapakinggan. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay espiritu. Wala siyang laman, walang buto. At kapag sinabing kamay ng Diyos, ito po ay nagsasaad ng kapangyarihan. Ito po ay nagsasaad, mga kapatid, ng power and might. Amen. Authority ng ating pong Panginoon. Alam natin ang ating Diyos, mga kapatid, siya po ang Almighty God. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen. At ang Panginoon ay laging may magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganun pa man. Tayo pong lahat ay nawalay sa Diyos sapagkat ang sabi ng ating binasa, ang ating mga pagsalangsang, ang ating kasalanan, ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Na bagamat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bagamat ang Diyos ay walang limitasyon sa kanyang kalakasan at kapangyarihan, ngunit tayo po ay nawalay sa ating pong Panginoon. At ang nangyari po, mga kapatid, tayo po ay nakaranas ng pagkawalay, mga kapatid, ng kapangyarihan o sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, ang Panginoon ay nanatiling Diyos ng pag-ibig at nanatiling Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya kung pag-uusapan natin ang kamay ng Diyos, mga kapatid, hindi po nalimitahan ng mga pangyayari sa buhay natin ang pagkilos ng kamay ng ating pong Panginoon. Bagamat ang ating pong mga pagkakasala ay nagpawalay sa atin, sa ating pong Panginoon. Ngunit ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, siya pa rin, mga kapatid, ang gumawa ng paraan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang kamay, mga kapatid, tayo po ay inabot pa rin ng ating pong Panginoon. Ating pong papansinin sa salita ng Panginoon, yung pong makapangyarihang mga gawa ng kamay ng Diyos. Mayroon lang po akong 3 bagay na nais dalhin sa inyo ngayong umaga. Hallelujah. Number 1, God's hand made you and me and all the world. Ang kamay ng Diyos ay ginawa ikaw at ako at ang buong sanlibutan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi po in Genesis verse 1 in chapter 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang Panginoon, mga kapatid, ay naglalang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pinag-uusapan nating Diyos dito, mga kapatid, ay Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. Diyos na may gawa ng tao at Diyos na may gawa ng sanlibutan, ng langit at ng lupa. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng kamay ng Panginoon, tayo po ay nilalang ng ating Diyos na buhay. Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Sa pamamagitan ng makapangyarihang paglalang ng Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis
At alam po natin, mga kapatid, na nung nilalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya ang tao sa pamagitan, mga kapatid, ng kanyang kapangyarihan, at ang ating katawan ay hinugis ng kamay ng ating Panginoon. Praise God. At hiningahan tayo ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. In the book of Colossians chapter 1 verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, mga kapatid, at lahat ng bagay ay nilalang para sa Kanya. Nais ko lang pong i-remind sa bawat isa na ang lahat ng nilalang ng Panginoon ay nilalang niya for His own glory. Amen. Kahit tayo, mga kapatid, God created us for His own pleasure. Nilalang niya tayo, mga kapatid, para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kasayahan. Kaya nga, ang tao, tayo po ang tanging nilalang ng Diyos, praise God, according to His image. Nilalang niya tayo ayon sa Kanyang wangis, mga kapatid. Hallelujah! Sa aklat ng Psalms 95, from verse 3, ganito ang mababasa natin. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it. And His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Amen. Tayo po ay gawa ng Diyos. Tayo ay nilalang, ginawa ng Kanyang mga kamay. Therefore, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Ang ating Diyos, He is the Lord our Maker. Amen. Hindi tayo ang gumawa sa ating mga sarili. It is the Lord. And it was by the power of His hand. Amen. Sa kapangyarihan ng kamay ng Panginoon, ganyan po kalakas at makapangyarihan ang ating Diyos. There is no doubt. There is none like Him. Amen. Siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Lahat ng nakikita natin, langit at lupa, lahat ng nilalang, amen, ay ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung ating pong pagkamangha sa Diyos, yung ating paghanga sa Panginoon ay hindi po natatapos. Amen. Sapagkat wala pong kaunawaan ng tao na kayang unawain ang lahat ng gawa ng Diyos. Hindi natin pwedeng sukatin ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. And the only thing na masasabi natin sa Diyos, our God is wonderful. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Siya ay kamangha-mangha. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi tayo, mga kapatid ko, tumitigil, praise God, sa paghanga sa ating Panginoon. He is our Lord. Amen. He is our Maker. Glory be to the name of Jesus. Alam nyo, yung katawan lang natin, napakaraming systems ang ating body, mga kapatid. But it is the Lord who made us. Hallelujah. Lahat ng system ng ating katawan, ginawa ng Panginoon. Why? Because our God is a perfect designer. Praise God. Nilalang ng Panginoon ang universe. Praise God. Hallelujah. Umiikot, mga kapatid, ang mundo. Praise God. According to God's perfect timing. Amen. What a wonderful God we have. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay dinisenyo rin ng Panginoon. And don't you know, mga kapatid, na yung mga bahagi ng katawan natin, praise God, ay ginawa ng ating Panginoon for us to glorify Him. Praise God, for us to express thanksgiving.
Hallelujah. Magpapasalamat tayo sa Panginoon, and that's the reason why we are not ashamed to glorify, to lift up the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Because He is our Maker. Hallelujah. He's the one who made us. Amen. And without Him, we are nothing. Kung wala siya, wala tayo, mga kapatid. And we thank God, hallelujah, mayroon tayong Diyos na tunay, Diyos na totoo, na sa Kanyang kapangyarihan, ginawa niya po tayo. Ito ay isang magandang paalaala sa bawat isa sa atin na nabubuhay. Upang ating pong ma-realize every day when we wake up in the morning, there is God who gives us life. Amen. May Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at buhay. Amen. Pag-uwi natin sa bahay, sa maraming ginawa sa maghapon, praise God, hallelujah. Kung babalikan natin ang buong maghapon natin, praise God, kamangha-mangha na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa atin. Iniingatan tayo, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. He's the one who made us. And God knows exactly the purpose of our existence. Kailangan nabubuhay tayo according to God's divine purpose. Amen. At dapat namumuhay tayo according to God's divine design. Amen. Praise God. At kapag ganyan ang buhay natin, mga kapatid, mabubuhay tayo sa mundong ito with a meaningful life. Amen. Mabubuhay tayo sa mundong ito with purpose. Praise God. At doon ay ma-appreciate natin ang buhay. Sa mundong ito, mga kapatid, ang daming tao hindi ma-appreciate ang kanilang mga buhay. Alam niyo kung bakit? They don't know the Maker. Pag hindi mo kilala ang may gawa sa'yo, ikaw mismo hindi mo maunawaan ang sarili mo. So if you want to know yourself, know the one who made you. Amen? At pag kilala mo ang may lalang sa'yo, yan ang starting point of knowing yourself. Amen? Sapagkat ang Diyos lang ang nagre-reveal kung sino tayo, ano ang purpose ng ating buhay. Salamat sa Panginoon. Dapat lagi natin siyang pasalamatan that He made us. Amen? Kaya hindi tayo nagko-complain sa pagkagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Hindi natin kino-compare ang sarili natin sa iba. Why? Because God created us with uniqueness. Amen. Tayo ay nilalang ng Panginoon, mga kapatid, praise God, ayon sa ating pong mga sariling disenyo ng Diyos. Kaya nga, wala kang katulad, kapatid. Amen. Kahit magkambal, magkaiba pa rin. Amen. Kaya pag nawala ka sa mundo, wala kang kapalit. Sapagkat ikaw lang ang nag-iisang ikaw. So pahalagahan mo yung buhay mo na yan. Gamitin mo for the glory of God. Amen. Huwag mong sayangin sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. Huwag mong sayangin ang lakas mo at buhay mo para sa mga bagay na gusto mo lang sa iyong sarili. Know your God. Know the purpose of life. Hallelujah. And live for God. Hallelujah. Mabuhay tayo ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen. So yan ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Secondly, God's hand saves us from punishment for sin. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, ang kanyang kamay, nililigtas tayo sa kaparusahan, mga kapatid, para sa kasalanan. Alam natin na ang kasalanan ay may kaparusahan, and we know that everyone became sinners. Amen. Or sinner. Praise God. We know that all have sinned and come short from the glory of God, and no one is righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Everyone in this world is sinner. Amen. Walang matuwid kahit isa. All have sinned. So lahat tayo, kung lahat tayo nagkasala, according to the Bible, mayroon pong punishment or penalty ang sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, not just physical death, but also in the Bible there is what we call a second death or the second death, pangalawang kamatayan. Yan ay ang pagkawalay ng tao, mga kapatid, sa ating pong Panginoon for eternity. Amen. Sa walang hanggan.
So ang tao ay mapapahamak kung hindi ang kamay ng Diyos kumilos para sa ating salvation. Lahat ng makasalanan ay mayroon pong nakatakdang kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, gumawa siya ng way. Our God is a way maker. Amen? He is able to make a way where there seems to be no way. Pag wala ng paraan na makita, ang Diyos ay gumagawa ng daan. Amen. Sa Bible, mapapahamak na sana tayo, mapapariwara na sana tayo. Ang kasalanan ay pagbabayaran, mga kapatid, at ang kabayaran ay kamatayan, hindi lang physical, kundi eternal damnation in hell. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Jesus Christ came in the flesh. Hallelujah. To proclaim grace. Upang ipahayag ang biyaya, mga kapatid. In Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Sa biyaya tayo nangaligtas. Ano yung biyaya ng Diyos? Ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, ay nung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang sarili, mga kapatid, upang bayaran lahat ng ating kasalanan. He paid the penalty of sin. At nung binayaran niya ang ating mga kasalanan, tayo po ay pinalaya, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng kapatawaran dahil ang Panginoon, He died for us. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, and Jesus Christ came in the flesh, and He died. He paid the penalty of sin. He took our place. Instead na tayo, siya ang nagdusa, siya ang namatay. Kinuha ng Panginoon ang kamatayan na nararapat sa atin upang tayo na nararapat mamatay ay mabuhay dahil sa kanyang biyaya, mga kapatid. Hallelujah! So hindi sa ating mga gawa, kundi gawa ng Diyos. Not of works, lest any man should boast. Hindi tayo, mga kapatid, ang may gawa, kundi ito ay gawa ng ating Panginoon. And verse 10, Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo ay gawa niya, mga kapatid, nilalang kay Kristo Jesus sa mabuting mga gawa. Praise God. Mabubuting gawa na kung saan ay itinakda na ng Panginoon upang ating lakaran. Hallelujah. Praise God. So tayo po ay pinagpala ng Diyos ng pagliligtas. It was the power of His love. Amen. Na inabot niya tayo. Ang Diyos ang nag-reach out. Siya sa kanyang kabanalan na hindi natin siya kayang abutin. Amen. All have sinned and come short of the glory of God. Walang makakaabot sa Kanya. Pero sa Kanyang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng Kanyang kamay, inabot niya tayo, mga kapatid. Amen. Pumunta siya dito sa lupa upang abutin tayo. In fact, He was born in a manger. Amen. The lowliest place. Amen. Para maabot niya ang pinaka mababa, mga kapatid. Siya ay nagpakumbaba. Amen. What a grace. Biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. In Psalms 18 verse 35 and 36, Thou hast also given me the shield of Thy salvation, and Thy right hand hath holden me up, and Thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Binigyan mo ako, Panginoon, ng shield of salvation. Amen. At ang iyong kanang kamay ay inalalayan ako. At ang inyong kabutihan, ang iyong kaamuan, hath made me great. Ginawa akong dakila. Tingnan niyo, mga kapatid, ha? Nung siya nagpakababa para gawin tayong great. Praise God. Ano yung greatness natin? The image of Christ.
Amen. Sa buhay natin. That made us great. Amen. Now, hindi tayo nagpapakadakila sa ating mga sarili, but the greatness of God. Amen. We become recipient, amen, of His divine nature. Amen. God made us His dwelling place upang masama tayo, mga kapatid, praise God, sa kapangyarihan ng pagkilos ng ating pong Panginoon. Glory to God. Thou hast enlarged my steps under me. Pinalawak mo ang aking mga hakbang, that my feet did not slip, upang aking mga paa ay hindi na dulas. 119, 116, and 117 ng Psalms. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay. Huwag akong mapahiya sa aking pag-asa. Hold thou me up, and I shall be safe. Alalayan mo ako at ako'y maliligtas, and I will have respect unto thy statutes. Aking kikilalanin ang iyong mga palatuntunan. Praise God. Mga kapatid, ginawa ng Panginoon ang pinakadakilang gawa para sa buhay natin. When Jesus Christ came, He suffered and He died. Hallelujah. Upang tayo ay Kanyang mailigtas. Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi upang hindi makapagligtas. Gumawa pa rin siya ng way, mga kapatid. Although nawalay tayo dahil sa ating mga kasalanan, but the Lord's hand, amen, is not shortened. Ang kamay niya ay hindi maiksi. Ang ibig sabihin, gumawa ng way, ang power ng Lord. The power of God, the power of God's love, He made a way. Amen. Nung tayo, when it was impossible for us to save ourselves, it was the Lord, by His grace, by His love, that He came from heaven to earth. Amen. And that He declared that He loved us so much with an everlasting love. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. What a wonderful love of the Lord we have. Amen. Glory be to the name of Jesus. So inililigtas tayo ng Panginoon sa kaparusahan ng kasalanan. Kung may nakikinig ngayong umaga, na marahil ay namumuhay sa pagkakasala, kaibigan, mahal ka ng Panginoon, huwag mong sayangin ang mga panahon mo sa mundong ito. Kilalanin ang Diyos na may lalang sa iyo at Diyos na magliligtas sa iyo. Amen. It's just a matter of time. Umaalis po tayo sa mundo. Hindi natin alam ang ating panahon. Ngunit, ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay isang magandang pagkakataon upang kilalanin natin ang Diyos na may lalang sa atin at Diyos na tagapagligtas natin. And lastly, mga kapatid, the third one, God's hand helps us in times of difficulty. Ang kamay ng Diyos ay tumutulong sa atin sa panahon ng kabagabagan, in times of adversity or difficulty, in times of trouble, ang kamay ng Diyos, amen, ay kumikilos. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sabi po ng Psalms 77 verse 10 and then following verses, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Hallelujah. Ito ang aking infirmity, ito ang aking kahinaan, ito ang aking sakit, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Aalalahanin ko ang mga taon ng kanang kamay ng kataas-taasan. Hallelujah. At tayong mga mananampalataya, maaalala natin ang mga taon ng pagkilos ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang maraming makapangyarihang gawa
in the past. Amen. Even from the creation. Hallelujah. Ang Panginoon ay gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Praise God. Kaya kung nakikita natin ang ating infirmity, nakikita natin ang ating limitation, ang sabi ng Bible, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Amen. Kung maalala lang natin lagi ang mga gawa ng Diyos, mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, hallelujah, hindi tayo mananatili sa ating panghihina. Verse 11, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Hallelujah. It's good to remember the goodness of God. It's good to remember the wonders of His works. Amen. Praise God. Hallelujah. And in verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Wow. Aalalahanin ko ang iyong mga gawa at bibigkasin ko, hallelujah, ang iyong mga paggawa. Amen. The moment na naalala natin ang mga gawa ng Diyos at nagsasalita tayo, praise God, tungkol sa mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, every time you remember the goodness of God, hallelujah, at nag-express ka, nagsasalita ka tungkol sa mga bagay na yan, ang buhay mo, praise God, ay naaapektuhan ng kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Amen. Nanghihina ka ba ngayon? Ikaw ba ngayon ay nakakaranas sa mga infirmities sa buhay? Nakakaranas ka ng adversities sa buhay? Just remember the goodness of the Lord. Hallelujah. Express your faith. Amen. Hallelujah. Ulitin mo sa iyong bibig ang kabutihan ng Panginoon. You know why? Because God can do it again. Kung ginawa ng Panginoon sa nakaraang mga panahon, kaya ng Diyos gawin sa panahon ngayon. Kung ginawa ng Diyos sa ibang tao noon, kaya ng Diyos gawin sa buhay mo ngayon. Just keep on trusting, remembering the works of God, hallelujah, in the past, believing that God, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Amen. May Diyos tayong hindi nagbabago. Purihin ang ating Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago kahit sa pabago-bagong panahon. He's still the same. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Amen. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Verse 13, thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great, O God, as our God. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob, and Joseph, Selah. Praise God. Ito po ay declaration, mga kapatid, ng lahat ng mga dakilang gawa ng Diyos. Amen. Alam nyo ba, na tayo pong mga mananampalataya ay resulta ng mga dakilang gawa ng Diyos. And that's why we have great testimonies in life. And the greatest testimony we have is the testimony of our redemption. And so, let the redeemed of the Lord say so. Amen. Let us not be ashamed of the wonders, amen, of the works of God in our lives. Let us declare His goodness. Lagi nating bigkasin ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo, the more na sinasabi natin ang kabutihan ng Panginoon, the more na ito po, mga kapatid, hallelujah, ay lumalapit sa atin. That's why when we praise God, we magnify God, hallelujah, ina-attract mo, praise God, ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Nagsasalita ka ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos, praise God. Ang nangyayari, mga kapatid, nag-ooperate, praise God, ang spiritual na kapangyarihan ng Panginoon papalapit sa atin, praise God. The more you speak blessings, hallelujah, the more you become blessed. Amen? Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Amen. Kung mayroon kang hindi magandang nararamdaman, sa halip na yan, mga kapatid, ang iyong sasabihin, isipin mo ang kabutihan ng Panginoon. Declare the goodness of God in your life. Hallelujah. At
makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Praise the Lord. Amen. In Psalms 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Wow. Call unto me in the day of trouble. Tumawag ka sa akin sa araw ng iyong kabagabagan. At anong pangako ng Panginoon? I will deliver thee. Ililigtas kita. And thou shalt glorify me. Kita mo ha? Anong sitwasyon yan? May kabagabagan ka, may problema ka. Tumawag ka sa Diyos. Nung tumawag ka sa Diyos, pinakinggan ka ng Diyos. Tinulungan ka ng Diyos. At anong sabi ng Bible? And thou shalt glorify me. Anong mangyayari yan? Magpapatutuo ka sa gawa ng Diyos. Amen! Kaya nga mga kapatid, maaaring yung trouble mo ngayon, mga kapatid, amen, iyan ay introduction lang ng triumph. Amen? Yung test mo ngayon, maaaring introduction lang yan ng testimony. Amen? Praise God. Kaya, patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. May problema ka, call upon the Lord. Don't complain. Tumawag kang may pagtitiwala. Amen? Huwag kang tumawag na nanunumbat sa Diyos. Tumawag ka na nagtitiwala sa Panginoon. Kung minsan hindi natin naunawaan yung ating mga circumstances. Ngunit mga kapatid, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, God is greater than our circumstances. Amen? Ang Panginoon ay mas dakila sa mga sitwasyon natin sa buhay. Don't be overwhelmed by your circumstance. Amen. Always trust in the Lord and always believe that God is greater than any problem. Amen. God is more powerful than your trouble. Trust in the Lord. Amen. Praise God. And in 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen. Tayo ay magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo'y kanyang itaas sa kapanahunan in due time. Ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, siya po ay Diyos na may tamang timing. Amen? Ang Diyos ay hindi po nauuna, hindi rin nahuhuli. He comes just at the right time. Kung wala kang tiwala, maaaring mababahala ka na. Pero ang Panginoon, kumikilos siya sa tamang panahon. Amen. At ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang oras. Amen. Naalala niyo ba sa Bible? Hinihingan siya ng gawa, sabi ni Lord, di pa dumating oras ko eh. Amen. Maaring may panalangin ka, wait for God's perfect time. Amen. Gagawin niya mga bagay, not according to your own timing. Amen. Not according to your time clock. Ang Diyos may sarili siyang panahon. Amen. And that's why we need to be patient. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Waiting on God. Amen? Bakit hihintayin? May tama siyang panahon. Sabi nga ng awit natin, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang kalooban ng Diyos ay hindi mo dapat ipilit. Amen? Praise God dahil mayroon siyang tamang panahon. And if we trust God, praise God, tayo po ay nagiging patient, nagiging mapagtiis tayo, humahaba pasensya natin, at sa dulo makikita mo, tama ang Diyos. Amen? Kaya kung minsan doon lang tayo nagugulat sa dulo eh. Kaya pala. Remember, in the sight of God, delay is not denial. Amen? Maaring may mga bagay na nadidelay, but delay is not denial. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. So humble yourselves under the mighty hand of God. Magpakumbaba tayo sa ilalim ng kamay ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Don't worry mga kapatid.
Kung tayo minsan binababa ng ibang mga tao, basta nasa ilalim ka ng kamay ng Diyos, you have nothing to worry. Don't worry about that. Amen? Yung iba, dinadown ka, basta naman nasa kamay ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. Why? Because if you humble yourself under the mighty hand of God, according to the Bible, the Lord will exalt you in due time. Kapag yung pagpapakumbaba mo ay nahinog, amen, sa ilalim ng makapangyarihan kami ng Diyos, He will exalt you in due time. Iaangat ka ng Panginoon. Amen? Maaring sa iyong kalagayan sa buhay, sa pamumuhay, amen, maaring sa iyong profession or whatever, praise God. Maraming paraan ng Panginoon, praise God, upang ikaw ay i-bless. Just stay humble. At pag itinaas ka naman ng Panginoon, dapat nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Amen? Nagpapakumbaba. Praise God. At ang sabi ng sumunod na talata, ganito, casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen. Ilagak mo sa Kanya lahat ng kabalisahan mo, lahat ng pag-aalala mo, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Nagmamalasakit siya sa iyo. Nice kung ipaalala sa inyo ngayon, sa lahat ng narito at sa lahat ng mga nakikinig online, God cares for you. Naaring may nakikinig sa atin na marami pong mga taglay na mga burden sa buhay. Ang kamay ng Diyos ay hindi malayo sa iyo. Amen. Ang kamay ng Diyos ay tumutulong sa atin sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kahinaan. And as we come to the Lord, amen, the Lord's hand is not shortened. Hindi po malayo sa iyo ang kamay ng Diyos. And wherever you are, amen, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Kaya kanyang abutin. Amen. Sa iyong kinalalagyan sa lugar na ito, amen, God is able to touch your life sapagkat ang kanyang kamay ay hindi maiksi. Sa mga nasa kanilang mga tahanan o saan ka man naroon na ikaw ay nakikinig, nanunood online, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Kaya kanyang abutin. Ano man ang sitwasyon mo, God is able to touch your life. Amen. Trust in Him. Cast all your burden upon the Lord because God cares for you. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Amen. And as I close, in Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Samantalang tayo, mga kapatid, ay lalapit sa Panginoon. Magbubulay tayo, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos. Mag-express tayo ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Ang kamay niya ay makapangyarihan. Hallelujah. Ang kamay ng Diyos ang may gawa sa atin. Ang kamay ng Diyos ay nagliligtas sa atin sa ating mga pagkakasala. Ang kamay ng Diyos ang umaalalay sa atin sa panahon ng kabagabagan. Walang katulad ang Panginoon at sa Kanya ay walang mahirap, mga kapatid. Habang tayo nagbubulay sa Panginoon, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah, glory to God. Mahirap sa iyo. Come on, hallelujah, come to the Lord. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Yes, amen. Isa pa. Walang mahirap sa iyo.
mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Lumalapit kami, nagtitiwala kami sa'yo, God. Praise God, praise God, praise God. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Yes. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible. Come on, amen. Habang tayo lumalapit sa Diyos, ano man ang ating mga pinagdadaanan, walang mahirap sa Diyos. Imposible. Sa mga makasalanan, kaya ng Diyos paguhin ang buhay. Kaya ng Diyos magpatawad. Hallelujah, sapagkat walang imposible sa iyo. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Sa mga may karamdaman, walang imposible sa Diyos. Come on, hallelujah. Trust in the Lord. Amen. Casting all your care upon Him because God cares for you. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Hallelujah! Glory to God! Amen. Minsan pa walang imposible. Walang imposible sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. For the last time, walang imposible. Sa ating mga sarili, imposible nating malinis ang ating mga sarili. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, humble yourself under the mighty hand of God. Repent of your sin. Amen. At kung hindi ka pa ipinanganak na muli, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung ikaw ay may mabigat na tinataglay sa buhay, call upon the name of the Lord in the day of trouble. Ang Diyos ay nangako na sasagot at tutulungan tayo at luluwalhatiin natin siya sa ating mga testimony na hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Hallelujah. Tunay po na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Ang kamay ng Diyos ay hindi mahina. Laging nandyan ang kamay ng Panginoon, handang magligtas, handang umalalay sa atin. Huwag nating ihiwalay ang ating mga sarili sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sa kapangyarihan ng iyong kamay, kami ay iyong nilalang. Ikaw ang aming maker. Ikaw ang aming creator. Salamat, O Lord.
Sa pamagitan din ng iyong makapangyarihang kamay, kami inabot mo mula sa aming makasalanang buhay. Kami ay iyong niligtas. Hinango mo kami mula sa putik ng kasalanan. At kami, Panginoon, ay dinala mo sa iyong biyaya. Maraming salamat, Lord, sa pagkilos ng iyong kamay sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, na ang kamay mo ay hindi malayo sa panahon na kami ay may mga kabagabagan, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga kapighatian. Hindi mo kami iniiwanan. Salamat, Lord, nangako ka na kami ay gagabayan at aalalayan mo. Kaya, Panginoon, patuloy na ang aming mga buhay ay pinagkakatiwala namin sa iyong banal at makapangyarihang kamay. Salamat, Panginoon, habang kami nabubuhay. Hawakan mo kami na iyong banal at makapangyarihang kamay. Nais naming mamuhay ng malapitan sa iyo, Ama. Huwag mo kaming layuan ng iyong kamay. Manatili ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo bawat isa, lahat ng nakasama namin sa gawain ito at ang kasama namin online. Lahat po kami, O Diyos, ay nagpapasalamat na inabot mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Purihin ka, Panginoon, at minsan pa, binabalik namin sa ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba. Patuloy ka naming luluwalhatiin, patuloy ka naming tataas. Dakila ka. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing Amen. Misa pa nating palakpakan at luwalhatiin ang ating Diyos sa buhay. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, mga kapatid, maraming salamat sa panahon na iyong itinalaga at ginugol sa gawain ng Panginoon ngayong umaga. Praise God. At tayong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Mamuhay tayo lagi ng malapit sa kamay ng Diyos. Laging ilagay ang buhay sa kanyang mapagpalang kamay. Thank you so much and God bless us all.